si Jane Aclera. Um, Dati pong may bahay lang. Ayan. At hindi naman ako mahilig sa negosyo. Wala talaga. Sabi nga ng asawa ko, hindi daw ako pwede magnegosyo, kundi mag-charity na lang ako. Kasi may church kami. Isa po ako sa mga leader ng church. But then, yun nga, ang sarap lang kasi nandito kay Opti dahil nakakatulong at sobrang ang daming tao na pwede nating matulungan sa product. Dahil isa nga po kami sa natulungan din sa product yung aking asawa. Ang aking asawa ay isang seaman, kaya kami din ay siya ay mataas yung kanyang may hypertension siya at dumating yung point na akala namin dead end na ng ang kanyang career dahil nag-shut off ang kanyang mata dahil sa sobrang taas siguro ng kanyang blood pressure that time, 2 years ago. So may nakapag-introduce sa amin kay One OK, kaya right away nagpa-member ako, tapos yung 6 bottles binigay ko sa kanya, pinadala ko sa kanya sa barko. Sa awa ng Panginoon, yun lang po yung nakatulong sa kanya at ngayon po tuloy-tuloy naman ang kanyang pagsakay. At good thing yan mula sa meron kaming pina-try na on and off din yung lagnat niya dahil may bukol po siya sa dide, isa sa mga member ng church namin. So, binigyan namin siya ng 4 na bote. And then, from that 4 na bote, alam mo yung natulungan siya at talagang nagkwento sa mga kamag-anak, nagkwento sa mga kaibigan, at doon po nag-start na lumaki po ang grupo. Ako po pala ay O1 ng Power Zion ng Team Knights. At since ang dami na po talagang during pandemic, ang daming nangangailangan ng product at hindi, kumbaga na-challenge ako na talagang pinagpipray ko na mag-mega center. So sa awa naman po ng Panginoon, ang inyong lingkod po ay mega center owners ng Tagaytay. Tunay na ito ay blessing ng ating Panginoon na dumating ito si One Opti. Kaya hindi natin siya pwede na hindi i-share dahil marami po talaga ang nangangailangan ngayon, lalo na pandemic. So, isa sa mga nakapag-encourage din po talaga sa akin na ipagpatuloy. Although mahirap in the sense na wala akong helper. Tapos may 3 years old ako pa nagda-drive, meron pa akong mega center. At the same time, may mga downline, but then challenge accepted dahil alam natin na kaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Dahil kung meron tayong joy, meron tayong, alam mo yung masaya ka sa ginagawa mo, nandun yung hindi mo ramdam yung hirap. Ayan. So, ayun po yung aking pagpapakilala. Meron lang po tayong house rules na ipapatupad. Kung pwede lang po ay manatili tayong unmute, and then kung halimbawa hindi ka naman may mga ginagawa ka, pwede siguro i-ano mo din yung iyong video, kahit i-ano mo na lang stop mo na lang yung video mo, lalo na kapag medyo hindi ayos ang ating pananamit kasi nakaka-distract po yan. So, yun po. So, start na po tayo sa ating DTS o Dealers Tracking System Training. Okay, again, kanina nga po ay actually, nung naibigay ito sa akin, medyo kinakabahan ako kasi nga po ay hindi ako masyadong mahilig sa mga gadgets. So, but then, since tayo ay leader, kailangan natin din matutunan ang dapat nating matutunan upang tayo ay maging makapagturo din na ayos sa ating mga downline. So, bago po ito, um,
ito po ay gagawin natin para sa mga bagong sali. So, suggestion ko lang na kapag halimbawa meron tayong mga bagong napasali kay One of Tea, syempre ang first step talaga ito fill upan yung ating form. So, ang information para ito ang gagamitin din natin na mag-encode dito sa ating DTS. And then, kailangan po talaga na i-check po, double check po din natin para pag nag-encode tayo, hindi tayo magkakamali. Kasi ang hirap po na pag nagkamali, may 100 pesos po every pagkakamali na. Halimbawa, mali yung spelling o may nagkamali dyan ng ng first name tapos nagiging last name, yung mga tipong ganyan. So may 100 pesos po na nabayad para po ma-correct. And then pangalawa po ay sisikapin natin na kapag meron na siyang form at meron na siyang code, kailangan natin ma-encode din natin sa kanila. Ma-encode sila at kung malapit lang naman, mas maganda po na nandyan sila, katabi natin na i-encode yung pangalan nila para part na rin ng training natin. Okay. So, pwede po bang bago po ako magtuloy, pwede po bang makita yung mga first timer? Pwede pong pakitype ng number 1. Okay. Ayan. Salamat po sa mga nag-type ng number 1. We have 114 participants. Okay. So, mga first timer. Ayan. So, balik tayo. Yun nga po, kailangan natin na maging maayos. Umpisa talaga yung itong form natin para maging maayos din po ang ating pag-encode. And then, kailangan din po na mag-download po sila ng mobile app, Opti mobile app. Para doon nila makikita yung mga transactions ng One Opti. Okay. Make sure you have a Google Play sa Android user or sa Apple users. Okay, ayan po. Nakikita po ba yung screen? Ayan, clear naman po. Yan, dyan po tayo mag-download. And then, i-search po natin ang app One Optimum sa Google Play Store. At okay, ayan. Pag nakita na natin yung icon na yan, da-download na po natin at i-install. Pagkatapos ng na-install, i-open po natin. Ayan. Okay. And then, makikita na po natin ang first page. Dito, yung One Opti. Meron dyang okay. Meron dyang members login at saka register. Itong login, ito yung member ka na. Meron kang username at saka password na i-enter mo dyan and then i-login mo. Kapag ka ikaw ay hindi pa member, dito ka pupunta sa register. But later on, isa-isahin po natin yan pag-discuss. Okay. Next step na ating gagawin. Ayan na. Meron na tayong mobile app. What can you do on your mobile app? Okay. Nandyan yung transaction sa mobile apps. Like account, dashboards, and summary. Tapos, register new, add, and upgrade accounts. Then, switch from one account to another easily for multiple accounts holders. Then, check your bonus summary. Monitor your team points, unilevel, binary list, as well as your team genealogy. Encode and keep your track of your unilevel points history. Then request for encashment and keep track and past encashment history.
Okay. Diyan din po natin makikita yung kapag nag-redeem tayo ng pair sa GC natin and keep record all encashments. Then, diyan din natin i-update yung mga account profile natin kapag may okay na yung bank accounts, records, and update passwords as well. Okay? Access your Opti accounts anytime, anywhere. Pwede siya kahit saan ka, kahit nasa ibang bansa, pwede siyang ma-access yung account natin. So, kaya no worries po kapag meron tayong mga members po na sa ibang mga taga-ibang bansa kasi they can access their accounts. Okay. Basically, your mobile account, yun, asan na siya? Okay, ito. How to log in on the mobile apps. Okay, again, kanina yung sinabi ko na kapag member ka, login lang dito sa first space, yung username mo, tapos sa second space ay yung password and then login. Ayan. Just enter your, katulad nung, ito. Right? At ang kagandahan ngayon, sobrang bilis ng mag-login. Okay, and then type, okay. Okay, ito yung first na makita mo sa dashboard. Okay, kailangan lang natin i-familiarize. Mabilis actually, ang bilis lang po niya eh. Kahit hindi tayo mahilig sa mga sa gadget, pero kapag binuksan-buksan natin to, mabilis lang siya. Okay, kailangan natin i-familiarize, scroll to different icons and understand the specific function of each icons. Ito yung dashboard, accounts, switch, bonus, network, sales, payout, GC, and saka profile. Okay, maya po ano na, isa-isay natin. What's inside the Opti mobile app? Okay, yun nga po. Yan yung, ito kasi account to ni Coach Hansen. Kaya ito yung user, ano niya, user ID. ID number, and then username ni Coach Hans. Ayan, yung makita mo na may bilog dyan. So, your Opti dealer number and your user ID. Okay, pag nag-log out naman, ito, log out mo lang siya. Automatic po mag-log out siya. And then, the log out icon, the dashboard. Okay, mabilis ba? Okay, ano ba yung nasa dashboard? Ang nasa dashboard po ay makikita yung current balance natin at saka current GC. Sa dashboard na to, ito yung pinaka main account natin. Okay, yung first account ang makikita natin dito sa dashboard na to. Okay, ayan. Ayan si Coach Hans, ang pogi. So, ito yung profile pic niya. Pwede po natin to gawin, yung pinaka the best nating pictures para po kapag may nagtanong sa atin na mega centers o kaya yung mobile stockists, kapag nag-avail tayo ng product, kapag tinanong tayo kung ano yung ating account, masasabi po natin at ito po ay papakita natin. Okay, para masabing legit po tayo na Opti distributor. Okay. Next is yung account section. Ayan. Ang account section ay makikita po dyan yung add account at saka upgrade account. So kapag mag-add account po kayo, dito po kayo pupunta. Mamaya po, i-discuss po natin kung paano mag-add account at saka yung upgrade account. Okay. Next po, yung switch section. Yung switch section, ito po yung makikita natin dito. Kapag kinlik mo po yan, ito po makikita yung account summary, add account. Tapos, ito na yung mga accounts kasi 7 headers to si Coach Han. So, makikita mo dito yung mga kapirahan. Ayan. Dito sa mga account kapag kinlik mo ito. Okay, next is, okay, yan yung my account. Yung account summary, ito yon yung makikita mo yun yung pera.
sa mga per account natin. Okay, next is kapag ka bumalik tayo doon sa first page, merong arrow dito, pwede natin itong i-click, tapos babalik po siya doon sa first page. Next po ay itong add account. Ano po bang meron dito sa add account? Dito mabilis lang po ito. Add account, kapag ka hindi po, kapag ka, let's say, isang account ka pa lang, dalawang account, tatlo, kasi hanggang 7 accounts lang po tayo. More than 7 accounts, hindi na po pwede. So, dito po tayo pupunta sa add account. Madali lang po ito. Kapag yung kanina, yung kay Coach Hans, meron siyang 1. Kapag ka nag-add tayo ng 2, ang gagawin lang natin ay mag-add lang po tayo ng dash, tapos 2, hanggang sa 7. Okay, so yun po yung ano. Tapos ito, sponsor. Pinakamahalaga po bago tayo mag-encode ay ang sponsor ID. So makikita po natin yung kanina, yung mga numbers, 'di ba? Nakatabi sa username ni Coach Hans. Yun po yung ID at saka um, ang binary placement. Yun, mahalaga din po kung saan natin i-spill over. Kasi unlike before, makikita pa natin yun, i-click lang natin doon sa mismo sa account ng tao, mag-a-appear na siya. But then ito, i-fill up na lang po natin yung nandito po. Okay? So, yun, grabe. Ang laki. Ang laki ng GC at saka ano, pera ni Coach Hans. Anyway, ah, ito po yung sa number 2. So pansin niyo po ba yung yung user ID niya, username, I mean, Hans002. So kasi nag-ano na tayo, nag-switch na tayo dito sa pangalawang account ni Coach Hans. Ayan. So, ayan, makikita po natin diyan. Grabe. Nakaka-inspire naman tong ano. Okay, buksan lang natin lahat ng, sorry coach ha, nabubuksan namin yung account mo. Okay, yan po. So, pag 7 accounts po kayo, makikita po natin dito. Dito po nyo makikita yung per account. Okay, sa switch. Okay, switch section. Next po ay ang bonus. Ano bang meron dito sa bonus summary page? Ayan. Dito makikita yung bonus summary, yung direct referral, yung entry unilevel, pairing bonus, infinity bonus, unilevel, finder's fee, at saka MS is 4. So, dito sa network, next ay yung network natin, network summary page. Anong meron dyan sa network summary page? So, nandyan yung unilevel list. Ano po yung meron dyan? Ayan, yan yung mga example. Yung unilevel natin, di ba yung first, ano yan first to 10th level. Diyan natin makikita yung anong level yung mga tao na under sa atin. So, hanggang 10 lang po kasi tayo, hanggang 10 lang po papasok yung unilevel natin. So, dito po natin matatrack yun. Next is, okay. Ito, unilevel list page provides the list of members of your network by level. Next is yung binary list. Ayan. Yung binary, alam naman po natin na walang iba kundi left and right lang po. Okay, dalawa lang po. Kaliwa at kanan, hindi po pwedeng sa likod. Okay, sa taas. So, left and right lang po. So, dito natin makikita yung kung saan nakaposisyon ating member. Sa left ba siya o sa... Okay, next is yung binary graph. Dito naman natin makikita yung mga tao sa baba natin. But ito kasi hindi katulad sa ating website na
makikita mo pa yung mga downline mo na ganito. Pero sa ating mobile app, ito lang, first page lang makikita. So, mahalaga po na magkaroon tayo ng tinatawag na bubble chart na kung saan matatrack mo po yung mga downlines natin. Although medyo may kahirapan lalo na kapag mahaba na po. Marami na po yung mga partners natin. Nasa around 1,000. So parang ang hirap na itatrack. But then yung maganda diyan na yung training po talaga ay mahalaga kasi hindi mo na maabot yung halimbawa nasa 1,000 na. So paano mo maabot yun? Paano mo makikita yung binary nila? Binary place at saka yung account at yung kanilang account name nila. So, hindi na po natin matatrack yun. So, the best thing na gagawin natin is ititrain po talaga natin yung ating mga partners para sila naman po yung magtitrain doon sa baba nila. Okay? Yun. Binary graphical page, yun yung network structure. So, next natin is yung ating binary points. Yung binary points natin, dyan yung makikita kung ilang members na meron ka. 'Di ba meron siyang left points, tapos right points. Yun yung mga points na tag 100 points kapag ka silver package, kapag gold package, 200 points, kapag ka platinum, 300 points. Kaya, pinagsama-sama yan, kaya grabe. Dito kay Coach Hans is nasa million na talaga. Sa right niya, nasa 2. Sarap! So, keep sharing para magkaroon din tayo ng mga ganitong partners. So, ito yung binary points. I provide the quick view of the points and total accounts included under your network. Kaya dito nyo po malalaman kung ilan po yung na-encode at ilan po ang nadagdag ng members after 1 month. So, dito nyo po makikita. Okay? I-screenshot nyo lang po. Halimbawa, ngayong month na to, gusto nyong malaman kung ilan yung nadagdag sa inyo. So, screenshot nyo lang po dito sa month na to and then balikan mo siya after 1 month. Makikita nyo po ang difference kung ilang tao ang pumasok po sa inyo. Okay? Next po, itong sales. Dito sa sales po ay makikita po natin yung mga records ng unilevel maintenance done on a particular account. Ayun. So, encode products, summary, encoded summary, at saka sales history. So, dito sa encode products, madali lang po. Di ba yung sa ano natin, meron tayong pin 1, pin 2. Dito lang po natin ilagay, i-encode, and then, yun po, mabilis lang po siyang i-encode. Okay, then encode. Ito yung mga na-purchase natin na mga products. I think meron ako ditong sample. Sana meron. Na kung saan individual bottles, 'di ba? Sa individual bottles natin meron tayong 250 po ang isang bote kapag ka bumili o nag-repeat purchase po tayo sa Mega Center o kaya sa mobile stockist, bibigyan po tayo ng code. So, dito po natin i-encode ito. At kung meron ka ng downline, pwede kang encode mo na. Pero pag wala pa naman, pwede pa naman siyang i-keep. Okay? At ayun, yung sales history. Next po, ito yung pinaka-exciting, yung ating payout. Sinong may mga payout dyan? Ayan, pwedeng type 1, nakapag-payout na. Talagang ang sarap, no? Kasi talagang legit tayo pag may payout. Ano bang meron dito sa payout? Okay, payout page natin ay yan. Dito natin makikita yung request natin ng encashment. Okay, at saka yung history. Okay, kapag tayo ay gusto na nating mag-encash, dyan po natin makikita. Okay, kailangan po na ilagay natin yung
minimum request natin. I think 500 ang minimum na pera pwede nating in cash. And then, meron ditong cash, check, at saka bank. So, since tayo ay sa cheque, so dito lang natin, i-click lang po natin dito ang check. Or cash, pwede na rin po. So, kapag marami kang accounts, pwede po isa-isahin nyo po yun. Tapos, isubmit lang po ang request. Ayan. Katulad dito. Di ba dito ay ilang account ba to? 1, 2, 3, 5, 7 accounts. So, request natin dito. May lalabas kasi dyan na lalabas na cash kapag ka natapos na natin. Medyo mabilis yata. Okay? So, yun po yung ating payout. Next po ay ating GC. Sa GC po natin, yung gift check natin. Anong meron dyan? Okay, yung request natin sa GC. Yung gift check natin, yung fifth pair, every fifth pair meron siyang 750. Kapag naipon natin yan, pwede natin siyang i-avail sa product. Pagka sa product yon, is RP po yon ang ating bibilin sa head office. At kapag sa gadget naman po, halimbawa, nagkakahalaga yung gadget ng 5,000, so dapat meron kang GC dyan ng 10,000. So, meron ditong GC, ayan. Okay. So, sa product, halimbawa 5,000. Minimum siya ay 3,500. Submit sa GC. Okay, again, for gadget and appliances, redemption, always seek for approval first before the redemption. Pwede kang magtanong muna sa upline bago ka in cash ng GC. Kasi ang maximum amount per redemption is 50,000. Okay, sa GC history naman po, dyan mo makikita yung amount na nakukuha mo. Kaya na-process mo pagka ikaw ay nag-click, yun, dyan mo makikita. Okay. Next natin ay ang file. Yung profile natin, yan na, makikita natin yung upgrade account. Kung tayo ay from silver, pag dumami ng ating mga downlines, mga partners natin, pwede na tayong mag-upgrade. Kasi pag hindi tayo mag-upgrade, syempre, takot tayo mag-flash out. Kaya kailangan natin mag-upgrade into gold or kaya ay platinum. Ito. And then, bank account, na siguro naman ay i-work out na yon soon ang ating bank account. And then, change. Kung gusto natin i-change yung password, kasi normally kapag baguhan pa, ang iisa lang yung account na itinuturo. Yung 654,321. So, kapag marunong ka na, pwede mo na i-change. Normally, ang chini-change dyan, halimbawa, birthday, kasi mahirap pong makalimutan. Meron tayong mga partners minsan na nakalimutan ang password. So, mahirap po na makalimutan. Kasi again, magbayad na naman tayo sa pag-change ng ating password. So, make sure na kabisado natin yung ating password. So, pwede tayo dito, ayan. Madali lang po sa pag-update ng ating account. Ako'y nauuna at nahuhuli. Okay. Ito, bank account. And then next is yung change password and change profile. Okay. So, paano ba mag-register ng new member? Ayan. Tips when encoding a new member. Yung sa sinabi ko kanina na hindi mo na kailangang pumunta pa o pumasok sa account, kundi makikita mo lang yon sa first page ng sa ating 1OP. Okay.
always remember, ito yung advice na inform daw natin ang ating mga apply before doing an encoding for monitoring purposes. Kasi katulad niyan, hindi pa aware si upline na at hindi pa siya ah, upgraded. So sayang naman po yung pinaghihirapan ni upline na maka-flash out lang siya. Kasi again, ang silver kasi is nasa 8, 8 silver per day. Okay? So, i-ano natin, i-heads up natin si upline. Then, avoid critical days, Sunday at saka Monday when including. Kasi dito kasi ang ano natin is Tuesday to Saturday. Kasi ang Monday natin ay yung pag-payout natin, encashment. I mean, encashment. Tapos ang Friday natin ay yun yung pag-payout day. But then, ngayon kasi pandemic, I don't know kung ma mabago pa kasi iba-ibang day tayo, 'di ba? Ang Spartans is nasa Friday siya at saka Saturday. Ang Team Knights at saka Dragons ay every Thursday. So, ayun, kailangan i-avoid natin kasi medyo mahirap mag-encode kapag Sunday at saka Monday. Ito, do not delay encoding. Encode within 24 hours upon receiving the code. So, mahalaga po na kapag ka tayo ay meron ng codes, kailangan i-encode natin right away within 24 hours. And then, i-ano din po natin yan. Bali, sasabihin din po natin within 24 hours doon sa nagpa-member sa atin para nabubuksan nila at natuturuan natin sila agad paano bubuksan ang kanilang account. That is first step. Kasi mahalaga po yan, gawa nung talagang may inspire sila na magkaroon sila ng account. Okay? And then, avoid encoding when you're in hurry or when you are sleepy. Totoo po yon. Kasi minsan, dyan po talaga tayo nagkakamali. Minsan, na kapag may hinahabol tayo, ang dami natin for encoding. Dahil hinahabol natin for payout, for encashment, wag po ganun. Kasi, malamang, minsan, dyan nagkakamali. Alam mo, maraming nagkakamali dito yung imbis na sa sponsor nalagay doon sa isang member yung sponsorship parang hindi na naging direct yung mga tipong ganyan doon sa examples na sa pagmamadali talagang maraming nasasablay at hindi na po natin mauulit kung pwede man nating mai-correct again hindi ganun kabilis kasi ang dami na po nating mga members. So make sure na hindi tayo nagmamadali, hindi tayo antok during sa ating pag-iinit. And then always double check all entries when they don't be a trigger happy. Parang kasi minsan sobrang nating tuwa doon. Parang hindi natin na-double check yung pala yung mga spelling mali-mali. Kaya ako din many times na rin akong nagkakamali kaya ang dami ko ding ah, na ipa-check sa head office. So, yun, iwasan po natin. Before encoding, always check the proper placement of the new account. Talaga ang pinaka isa sa mga importante din na kailangan natin alamin yung sponsor ID at saka yung binary placement. Itong binary placement kasi, ito yung kung saan mo ilalagay, i-spill over itong in-encode mo. At saka yung sponsor, kanino ba naka-sponsor at kanino mo i-spill over. Again, ito yon. Always double check the dealer's numbers of both the sponsor and the placement dealer's number. Yun yung sinabi ko kanina. Focus when encoding to avoid errors. Yun talaga, no? Kailangan natin mag-focus. As much as possible, tayo-tayo lang, parang ikaw lang, hindi ka maisturbo ng anak mo kasi minsan, lalo na pag may mga maliliit tayong mga anak, ay kailangan natin ng okay, ito na po. How to register a new member. Okay. Ito po yun. Sinabi ko kanina, hindi mo na kailangan mag-login. Pupunta ka lang dito sa register.
sa new member ha. And then, eto na po, register form. Yan, i-register mo lang po, i-fill up nyo lang po yung nakasulat po dito sa form na to, i-kopyahin nyo at i-fill out mo tong mga blank sheets na to. Yan. Mahalaga po yung address, ang name, tapos middle name. Ayan, Juanito, example dyan. Okay, last name, tapos email ad, mobile number, yung address. Okay, pwede na kahit city lang. And then username, make sure yung username mo ay kakaiba din. Kasi minsan pagka normal lang ng pangalan yung username mo, hindi siya ina-accept. And then of course, yung password, kailangan hindi natin kalimutan. And then confirm. Yan yung sponsor ID number. And then yung binary. Remember na ang sponsor, siya yung tatanggap o siya yung magkakaroon ng direct referral na kapag silver yan, 200 pesos. Kapag gold, 500. Kapag platinum, 1,000. Okay? So, ayan. Okay, make sure din na maklik natin yung left o kaya right sa binary. And then yung pin. Yung pin ha, pag ganun siya, pin 1, pin 2. Hindi yung pababa. Kasi minsan, pagka nadoble yung, halimbawa, 2 codes ang binigay sa'yo, hindi yung pababa, kundi pa horizontal. And then, kung ano yung package siya, silver ba, gold, i-click nyo lang po ito. And then, accept terms and condition, then register na po. Ayan. So, naintindihan po ba yung ating pag-register ng new member? Madali lang po ba? Pwede po bang paki-type ng number 1? Okay. Patay po ng number 1 sa mga nakakaintindi po. Actually, saan ko siya makikita? Okay. Thank you. Then, double check mo kung yung member has been properly included. Next is yung how to add an account. Yan. Ito yung tips when adding an account. Always inform your upline before adding an account. Ayan, kailangan talaga natin magpa-assist sa mga upline natin, lalo na kapag baguhan tayo. Okay, baka kasi mali-mali yung ating paglalagay ng sponsors. So, ayun, para maiwasan po ang mga errors. Then, avoid critical days. Ayan, again, i-avoid natin yung mga Sunday at saka Monday. Make sure to open a main account of the owner. Ayan, yung first account talaga yung bubuksan. Again, avoid including when you're in hurry or when you are sleepy. Double check. And then, kailangan natin i-check din yung proper placement. At yung sponsor and placement dealer's number. Focus. Okay, ito yon yung pag-add account. So, kapag nag-add account ka, syempre mag-login ka po. Yung inyong user ID at saka yung password. Din login. And then makikita nyo po dito yung diniscuss natin kanina yung page. So, ang gagawin, ito yung user ID at saka user name. Tapos, make sure pupunta ka dito sa accounts. Click on the accounts icon. And then, punta ka sa add account. Okay. Madali lang po. Kasi,
wala na siyang, hindi ka na mag-i-input ng mga name kasi sarili mo naman yon. So, sa sponsor lang, sino ba yung sponsor nun? Siyempre, automatic po yon kapag ka-add account, yung first account mo yung magiging sponsor mo at saka yung binary placement, same po. Same lang po siya. Okay. Yan. Enter the sponsor ID. And then, placement. Then, select the proper placement position. Ayan, kung sa left o sa right ba siya. And then, enter mo yung PIN code. Ayan. Remember ha na ano lang po yan. Bali, ang mga letters ay small letters. And then, ang mga numbers, yun yung mga numbers. Kasi minsan nagkakamali po tayo dito eh. Ang 1, minsan nagiging letter L. Di po yan. 1, yung letter, basta remember na lahat ng mga makikita natin um, sa pin code ay yung small letters. Mga small letters yan. At saka yung big letter, yun yung mga numbers. Okay. So, tick the button and then accept the terms and conditions. Then double check all the entries and click on the register button. Yan. So, yun po, yung paano tayo mag-add account. Ito naman po, ang next natin ay yung paano natin i-upgrade yung ating account. Pag-upgrade, meaning, pag marami ka ng downline, pwede mo nang i-upgrade. Pero kung wala ka pa namang downline, hindi ka pa naman mapa-flash out, hindi naman siya advisable na mag-upgrade tayo ng account natin. So, enter na lang po yung user ID, tapos password, tapos login. And then, makikita po natin dito sa first page yung sa paano. Okay. Make sure you are on the correct account to be upgraded. Kasi baka mamaya ibang account ang napasukan mo. Pero I'm sure naman na kapag nag-upgrade tayo, sinisiguro talaga natin hindi tayo magkakamali dito. Kasi excited tayo na mag-upgrade. Nakaka-excite po, di ba? Yung pag nag-upgrade tayo ng ating mga accounts. Meaning, mas madaming pasok na pera. Okay, so again, ito yung user ID tsaka okay, click on accounts icon. Okay, yan. I-click po natin yan para sa ating upgrade na account. And then, makikita po natin pag na-click na yon, mag-a-appear po dyan yung add account at saka upgrade account. Parehas lang yung ano kanina. Dito lang tayo pupunta sa upgrade account. So, ayan. So, again, wala po ibang hiningi po dito kundi yung PIN code. PIN 1 at saka PIN 2. At kung anong account, kung anong package ang ating upgrade. Gold ba, platinum ba, o mobile. Then, i-click po natin na yung upgrade account. Ayan. Select the proper package to upgrade. Okay, click on upgrade account and again, double check entries on the pop-up screen. Then, submit. And you're done. Ayan. Excited. Kapag ka tayo ay upgraded na, no? Wala na tayong worries na magpa-flash out tayo, no? But of course, mga downline, kailangan din natin na i-consider din si upline
sobrang dami mo na talagang i-include. So, again, i-inform din natin si applicant. Okay, ito. Next is how to encode a unilevel code. Yun yung kanina ni sinasabi ko na kapag nag-repeat purchase na po tayo, every product po kasi natin ay meron tayong codes. Sa coffee, iba-iba po kulay eh. Kapag sa yellow, ang yellow niyan, Opti-Juice. So, paano tayo mag-encode dyan? Again, kung hindi pa naman talagang madami kang downlines, pwede pa naman siya na kunin mo muna bago mo siya Okay. Unilevel incentives guidelines. All of the products sold comes with unilevel codes and corresponding points value. So mahalaga po na kapag bumili po tayo sa mega center o kaya sa mobile stockies o kaya sa head office, kunin po natin yung codes natin. Kasi meron po yang incentives. Okay. Ang kailangan lang po unilevel points value na kailangan natin i-obtain dito is 150 points. And that is equivalent to 6 lang po na Opti-Juice o 6 lang po na codes. So again, gagawin lang natin yan, magmi-maintenance tayo kapag may mga downline tayo. Kapag hindi naman pa, halimbawa, ang working pa ay nasa left side, so, sa left side lang po muna ang i-ano natin. Lalagyan natin ng etong unilevel points natin yung 150 points. Okay, ang monthly cut-off natin is every third of the month. So, runs from 4th until 3rd of the succeeding month. Yun yung ma-consider yung ating mga points. Okay. Our unilevel system has dynamic compression, guaranteed 10 level commissions. So, eto tayong pinaghandaan po talaga natin ito. Kaya nga, mas maganda yung marami tayong, multiple accounts tayo kasi mas madami tayong points na makukuha. Okay, pag madami na tayong mga partners. Unilevel incentives payout is within 5 days after every cut-off. So, kapag after cut-off, yan natin makukuha yung ating payout. At maisama din po yun doon sa pag nag-encashment po tayo. Okay, payout on Unilevel incentives including on the account summary of each members, therefore including summary encashment of the accounts too. Okay, yun yung sinabi ko kanina. How to encode for Unilevel? Again, enter ka muna yung user ID mo, then password, then login. Ayan, saan ka pupunta pag nag-encode ka ng Unilevel? Yung sa Opti-Juice, yung sa coffee, yung sa Essential, sa Kojic, lahat po ng product. Dito nyo po i-encode. Dito sa sales. Okay, mabilis lang po, madali lang po itong i-encode. Dito sa product. Ayan, meron siyang product pin 1, product pin 2. Pare-parehas lang po yan sa silver package. So, once na na-encode na natin, ayan, makikita po natin dito yung mga na-encode natin na product sa summary, product summary, history. Right. Next po ay ayan. So, encode lang. Then, continue adding one item to your cart.
Mag-i-okay mo lang po kapag meron ka pag-encode. Again, 6 po yung ating maintenance po dito per account para po pumasok po ang ating unilevel. So, i-okay lang po natin. Yan, papasok na po dyan. Ang unilevel kasi natin ng Optijuice is 25. So, makalikom tayo ng 150 kapag 6. So, encode pin. Yan. Again, hanggang sa matapos mo po pag-encode. Okay ka lang po, continue adding item, okay. Then submit. Ayan, makikita po natin dyan. Yung sa summary, naging 50 na po siya. Ayan, i-continue lang po hanggang sa ilan po yung iyong i-encode hanggang sa matapos ang pag-encode. Then, kapag natapos po siya, isa na lang. Okay, and then 150 na. That's the time na i-submit na po yung order. Submit order. Tapos meron siyang place points kung sa left ba siya, kung sa right ba siya. Then confirm, submit, then okay. So ayan na po. Makikita po natin dyan sa sales history kung ilan na po yung ating na. Done! Tapos na po. And then, paano ang encashment? Ito yung pinaka-exciting. Okay lang na. Nagbabasa. Paano po ang encashment? Ito po yung guidelines. Again, weekly cut-off po natin ay from Tuesday until Monday only. At 11:69 p.m. Okay. If no encashment is done, earning or prepare, GC will adjust accumulate until encash. So kapag hindi mo siya in-encash, baga mag-add lang po yan, mag-a-add, lagi lang po yung mag-accumulate yung pera kapag hindi ka mag-encash. Okay. Encashment is per account basis. So, do not use comma or period with encashing. So, wala siyang dapat, hindi siya dapat lagyan ng comma or period. Like, kung halimbawa, 15,000, 15,000, ganun lang po. Okay. Paano ba? Pamamaraan kung paano. Kasi may iba-ibang pamaraan yun eh. Na pwede nating gamitin sa ating encashment. Sa dashboard encashment at saka pwede din po siya sa account summary page. At saka sa payout page section. So mamili lang po tayo dito kung saan tayo mag-encash. Sa dashboard encashment ba? Sa account summary page? Pwede tayong pumunta doon. Pwede din po tayo sa payout page section. Okay, sa dashboard encashment, di po ba meron dyan? Current mo, Mr. Hans, yan. Pwede mong i-request dyan, request bonus. Okay. Ilagay lang po dyan. Ayan, yung amount. Tapos cash or check. Pwede po. And then submit. Yun lang po. Ang bilis, di po ba? So, dyan yun sa first account mo. Then, okay mo lang siya. Then, makikita mo yung alert encashment successful. So, antayin nyo po yan para ma-sure nyo po na talagang successful yung inyong encashment. So, ayan po. Okay, sa account summary page naman po, i-switch lang po siya. Ayan, paano? Okay, makikita po natin dyan. Ito kasi, ito na yung lahat eh. Lahat ng accounts mo, makikita mo dito sa My Account Summary. So, dito sa section na to, makikita mo yung cash, check, bank, per account. I-click lang po yan, yung cash, kung anong
anong account ang gusto mong i-encash? Okay. Ayan. Tapos, i-okay nyo lang po. So, pansin nyo ba, may check at saka cancel. Diyan sa first account mo. So, kapag ka naging successful na kasi, ito na yung lumalabas. Wala na po yung cash check at saka bank. Check at saka cancel lang po. Kung naisipan mo na wag mo na mag-encashment, i-click nyo lang po yung cancel. Okay? Yan. Just follow the other accounts you wish to encash. Ayun, tapos na po. And then, pag-redeem naman po ng pair sa GC natin, ang gagawin lang po natin ay may redemption options din po tayo sa product, is RP. Sa product is RP lang po ang, kung halimbawa yung GC mo ay nasa 3,500. Kung product po ang i-redeem nyo, is RP po tayo doon. Okay? And then, kung sa gadget naman, yun nga po, sabi kanina na, halimbawa kung 5,000 yung iyong gadget, worth ng inyong gadget, kailangan ang iyong points o sa GC nyo is nasa 10,000. Okay, ganun din po sa appliances. Ganun din po sa tuition fee assistance program. Bali, i-direct na po yon sa school. Pati travel incentives. At ayun, meron pa tayo daw abangan. Grabe yung ating company. Thank you talaga kay Chairman. Ang bait po talaga, no? Dahil kumikita na tayo, nakakalibre pa tayo ng ating iinumin o gagamitin ng products at magkakaroon pa tayo ng appliances o gadget na hindi natin pinaghihirapan. Ano? Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito kay One. Okay, so ito yon. Ayan, paano i-redeem? Ayan, punta po tayo sa GC. Makita po natin doon yung request GC at saka GC history. Ayan, so may current balance dyan. Okay, so 106 pieces ng Opti-Juice. So that is 37,000. So, ayan, specific po tayo kung ano yung ating i-request sa ating GC. Para ang exact amount ay makukuha natin halimbawa kung sa product ito, i-times na po natin kung anong product ang gusto nating i-redeem. Like coffee. Yung coffee natin, ang SRP is 230. Yung sa juice naman ay 350. Yung exact amount po ang ita-type niyo po. Kung ilan po ang maabot po ng ating GC. Okay, then submit. Then wait while we process your request. Ito yung makikita natin. Yan. Pagka naging successful na, makikita natin sa encashment history. Okay, sa status. Ayan. Pag meron siyang pending, ibig sabihin, nakaprocess na po siya. Ayan, tapos na tayo mag-redeem ng ating GC. Alright, patapos na pala tayo. So, marami pong salamat sa mga umattend. Overall, One Opti mobile app is an additional perks of being an Optimians. It's a very good tool that provides all your needs online to monitor, keep track, and perform necessary tasks and enhance your Opti business experience. Ayan. So, napakahalaga po na malaman po natin kung paano gamitin yung ating mobile apps para mas mapabilis at mapadali po yung ating pagtatrack po ng ating mga
transactions at pwede po natin itong ituturo po sa ating mga downline. So, again, marami pong salamat. Keep learning. God bless po and more powers. Thank you, Coach Hans, for this powerful PowerPoint po. Ma'am Sa Jane. chance na binigay sa akin. First time ko talaga to. Marami pong salamat. May mga questions po ba tayo? Yes, Ma'am Jane. May nabasa po ako kanina. Paano daw po makaredeem ng GC? Pakisagot na lang po. Yun nga po kanina pa yun, di ba? While hindi pa ito nakapag-proceed ng teka. Opo, kaya lang mukhang na-late yata po siya. Oo, na-late siya. So, saglit, hindi ko talaga siya okay, sige. Paano ma-redeem? Na-late yata si Ma'am, si Sel. Yun nga po, kailangan natin na sana yung banda. Okay, ito. Yung GC. Yan, punta lang po tayo sa GC. Nakita po ba natin? Oo. Tapos, ayan, makikita natin yung GC, request for GC. At ano ba yung purpose ng GC mo? Para ba yun sa product? Para ba yun sa gadget, appliances, or sa tuition assistance program? So, kapag sa product, yun nga po, is RP po yun. So, kung ilan lang po yung GC mo, i-estimate nyo po yun. Exact amount po dapat ang ilagay nyo po sa request. Kapag po naman sa gadget, ayun po, kapag halimbawa 5,000 po ang inyong gadget, dapat ang nakalagay po sa GC nyo around 10,000. Okay? Kasi half lang po ang pwede na ibabayad po. Ganon din po sa appliances at sa tuition. Okay? And then, makikita nyo po yan, encashment request. Then, isubmit lang po yan. Yan. Tapos, wait po kung naging successful. At makikita nyo po dyan sa encashment history, kapag nakalagay ng status pending, ibig sabihin no, na i-process na po yung iyong request. Okay, thank Nasagot you po, Ma'am po Jane. ba? Yes po, yes po. Okay. Okay, ma'am, ano ko na sila para baka may sakaling may sabihin pa sila sa iyo, ha. Sige ma'am, sige po. Malinaw po ba? Okay, pwede na po tayo. Thank you, Ma'am Jane. Yan, pwede na po magsalita. Kung may tanong po kay Ma'am Jane. Congrats po. Thank you, Coach Jane. Congrats po. Thank you po. Thank you. Thank you po, ma'am. Bye-bye. Salamat. Thank you po kanina. Siguro.